Lahat ng trabaho ay mahirap, pero hindi mo raw mararamdaman ang pagod at hirap kapag nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo. Napatunayan niya ni Venus nang matanggap siya bilang isang maid sa isang magandang bahay na pag-aari ng mayamang binata. Siguro naman ay alam mo na ang mga dapat mong gawin bilang isang kasambahay? Biglang tanong ng isang may katandaang babae. Opo. Mabuti naman kung ganun. Hindi na ako mahihirapang isa-isahin sa iyo ang mga gawain mo. Ako nga pala, si Manang Nelia. Ako naman po si Venus. Kinagagala ko po kayong makilala. Maraming salamat din po pala sa pagtanggap niyo sa akin dito. Huwag kang magpasalamat sa akin. Si Sir Larry ang tumanggap sa iyo, kaya sa kanya ka magpasalamat. Nagpatuloy sa paglalakad ang matandang babae habang nakasunod naman sa kanya si Venus. Nilibot nila ang bahay habang nagpapaliwanag si Manang Nelia. Hindi maiwasan ng dalagang mamangha dahil sa kakaibang ganda ng bahay. Bawat sulok ay halatang pinaghandaan at pinagkagastusan. Maya-maya lang ay natuon ang tingin ni Venus sa isang lalaki na nakatayo sa labas ng bahay. Nakasuot ito ng shades at may hawak na tungkod na gawa sa bakal. Mula sa malayo, kitang-kita niya ang kagwapuhan nito. Dahilan para bigla na lang bumilis ang tibok ng puso niya. Si Sir Larry yan. Huwag ka nang magugulat kapag makikita mo siya na nakatayo dyan araw-araw. Dahil gawain niya talaga yan. Ganun po ba? Siya nga pala, 20,000 ang magiging sahod mo kada buwan. Bukod sa akin, ay ikaw lang ang kasambahay rito. Kaya naman kailangan nating magtulungan sa mga gawain. Po? Tayong dalawa lang po? Sensitibo si Sir Larry at hindi na siya mabilis magtiwala. Ilang kasambahay na rin kasi ang dumaan sa amin pero natatanggal silang lahat dahil na rin sa hindi sila nakatiis. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Nagnakaw sila. Napakamot sa batok si Venus. Hindi ko naman po gagawin yun. Hindi ko naman sinabi na gagawin mo. Gusto ko lang malaman mo kung ilang beses nang nangyari sa bahay na ito ang ganoong insidente. Kaya naging mahigpit na rin si Sir Larry sa pagtanggap ng mga bagong kasambahay. Pero bakit po ang laki ng sahod? Wala ako sa posisyon para ipaliwanag sa iyo ang tungkol sa bagay na yan. Mas mabuti pang si Sir Larry na lang ang kausapin mo kung gusto mo talagang malaman. Sige po. Aasikasuhin mo na muna ang mga gamit mo ha. Kapag nakapag-ayos ka na, ay pumunta ka na sa kusina at maghahain na tayo ng agahan. Bago umalis, binalingan pa ni Venus ng tingin ng boss niyang nakatayo pa rin sa labas. Mayroong kakaibang dating ang binata at kahit na sa malayo ay parang tumatalon sa tuwa at kilig ang puso ng dalaga. Bago umalis, binalingan pa ni Venus ng tingin ng boss niyang nakatayo pa rin sa labas. Merong kakaibang dating ang binata at kahit nasa malayo ito, parang tumatalon sa tuwa at kilig ang puso ng dalaga. Hindi naman nagsayang ng oras pa si Venus dahil nag-asikaso na rin agad siya ng ilang mga gamit niya. Nang matapos ay nagtungo rin siya agad sa kusina at tumulong kay Manang Nelia na magluto ng pagkain. Manang Nelia? Manang Nelia? Malakas na sigaw ng isang lalaki na kakapasok lang ng bahay. Nandito kami sa kusina, sir. Dinig na dinig ni Venus ang mga yabag at ang pagtuktok ng tungkod na bakal palapit sa kanila. Parang nagliwanag ang mukha niya nang makita niya ng malapitan ang mukha ng boss niya. Saglit siyang napatitig dito at nang mabalik sa ulirat ay mabilis siyang nag-iwas ng tingin. Dumating na ba yung bagong kasambay? Opo, sir. Sa katunayan ay katabi ko siya ngayon. Nangunot ang noon ni Venus at napatingin siya sa matandang babae. Ano pong ibig mong sabihin? Venus, right? Napaayos ng tindig ang dalaga nang magsalita ulit ang boss niya. Dahan-dahan niyang nilingon ang gawin ni Larry. Opo, sir. Siguro nagtataka ka. Bulag ako. Po?
Hindi ako nakakakita. Hindi ba nabanggit sa'yo naman ng Nelia? Hindi pa po. Kung ganun, ngayon alam mo na. Opo. Naipaliwanag na ba sa'yo ang mga gagawin mo? Opo, sir. Okay, good. Lumapit si Manang Nelia sa binata at inalalayan niya itong maupo. Naghain na rin siya ng pagkain nito at agad rin itong nagsimulang kumain. Palihim na pinanood ni Venus ang boss niya at bawat galaw nito hindi niya pinalagpas. Ano pang ginagawa mo riyan, Venus? Halika na't kumain na tayo. Opo, sige po. Sa harap ng hapag ay nag-usap sina Manang Nelly at Larry habang tahimik lamang na nakikinig ang dalaga. Ang atensyon niya ay nakatuon pa rin sa binata. Bakas ang gulat sa kanyang mukha dahil hindi niya inaasahang ganito ang sitwasyon ng boss niya. Sa kabila noon, imbis na maawa ay pagkamangha ang nararamdaman niya dahil nakikita niyang parang walang kapansanan si Larry. Normal ang kilos nito na para bang nakakakita siya. May problema ba? Biglang tanong ng binata. Halos masamid si Venus dahil sa pagkagulat at pagkataranta. Wala po, sir. Kanina ko pa nararamdamang may nakatitig sa akin eh. Sigurado ako ikaw yun, Venus. Kung may gusto kang sabihin o itanong, gawin mo na. Wala po talaga, sir. Biglang natawa si Manang Nelia. Pagpasensyahan mo na siya, iha. Malakas lang talaga ang pakiramdam niya. Ayos lang po. Sana masanay ka kaagad sa mga gawaing bahay para mabawasan ang trabaho ni Manang Nelia. Makakaasa ka po, sir. Magsisipag po ako at gagawin ko ang lahat para makatulong dito. Mabuti naman kung ganun. Nagpatuloy ang tatlo sa pagkain at nang matapos na si Venus ay siyang nagpresentang maghugas ng mga pinggan. Nabalik sa isip niya ang mukha ni Larry dahilan para mariin siyang mapailing. Pilit winawaksi sa kanyang isipan ang gwapong mukha ng binata. Ginugol ni Venus ang mga sumunod na araw para kabisaduhin ang bawat sulok ng bahay. Sa laki ba naman ito, siguradong maliligaw siya. Nagtagumpay naman ang dalaga kaya naman kahit papano ay nasasanay na siya sa mga gawain niya rito. Higit sa lahat, napansin niya rin ang unti-unting paglalapit nila ng boss niya. Iha, pakidala nga nitong mga damit ni sir sa kwarto niya. Utos ni Manang Nelia sa dalaga. Sige po, Manang. Tinahak ni Venus ang daan papunta sa kwarto ng boss niya. Ilang beses pa siyang kumatok. Ngunit nang wala siyang narinig na tugon, ay pumasok na siya sa loob. Ilalapag na lang niya sana sa kama ang damit nang bigla na lamang bumukas ang pinto ng banyo na nasa kwarto ni Larry. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Shucks! May tao ba dyan? Manang Nelia? Venus? Hindi nagawang makasagot ng dalaga. Ang tingin niya ay titig na titig sa matipunong katawan ng boss niya. Umaagos pa ng bahagyang tubig nito na nanggagaling sa buhok ng lalaki. Sunod-sunod na napalunok si Venus at nang mabalik siya sa ulirat ay dahan-dahan na siyang naglakad palabas ng kwarto. Mabuti na lang talaga bulag si sir. Parang gusto ko na lang magpalamon sa lupa kung sakaling nahuli niya ako. Hindi mapakaling bulalas ni Venus habang nagmamadaling maglakad papunta sa kusina. Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit pinagpapawisan ka? Po? Napasapos sa noo at lieg ang dalaga. Ano po kasi, medyo naiinitan po ako. Mainit. Ang mabuti pa ay maligo ka muna. Wala na rin naman tayong gagawin eh. Sige po, Mana. Lalabas na sana si Venus ng kusina nang makasalubong niya si Larry. Dahil biglaan, hindi niya nagawang makaiwas. Diretso niyang nabangga ang binata dahilan para pareho silang bumagsak sa sahig. Hala, sir, sorry po. Hindi ko po napansin. Ayos lang po ba kayo? Aligagang tanong ni Venus. Ayos lang ako. Teka, ano tong malambot na hawak ko? Napatungo ang dalaga at doon na lamang niya napagtanto kung nasaan nakahawak ang boss niya. Mabilis na nag-init ang mukha niya ngunit hindi kaagad nakakilos. Ramdam na ramdam niya
ang pagkalabog ng dibdib niya dahil sa bilis ng tibok ng puso niya. Sir, teka, huwag ka muna kumilos. Po, bakit po? Nanlaki ang mga mata ni Venus nang maramdaman niya ang isang matigas na bagay na tumutusok sa hiyas niya. Napatingala siya para tingnan ng boss niya at gano'n na lang ang gulat niya nang makitang namumula ito. Mabilis na tumayo ang dalaga. Sorry po talaga sir, hindi ko po sinasadya. Ayos nga lang. Inalalayan ni Venus na tumayo ang binata. Nasaktan po ba kayo? Hindi naman. Ikaw ba? Ayos lang din po ako sir. Mauuna na po ako. Bago pa muling makapagsalita si Larry, ay nakatakbo na paalis ang dalaga. Napasa po na lang ang binata sa kanyang noo. Pagkatapos ay sunod-sunod na huminga ng malalim. Mariin pa siyang napapikit habang ilang ulit na umiiling-iling. Anong nangyayari sa'yo, Larry? Singal ng binata sa kanyang sarili. Sir, anong ginagawa mo riyan? May problema ba? Ha? Wala naman manang. Nakasalubong niyo po ba si Venus? Maliligo raw po muna siya kaya kung may kailangan ka, ako muna ang utusan niyo. Wala naman manang. Kuha lang sana ako ng tubig. Ay dapat tinawag niyo na lang kami. Baka kung mapano ka pa habang naglalakad. Ano ka ba naman manang? Kaya ko naman ng sarili ko. Kabisado ko na yung buong bahay ko. Kaya naman din ako nahirapang maglibot-libot dito kahit bulag ako. Sige po, basta ba pag may kailangan ka ay sabihan niyo lang kami. Kami na po ang bahala. Nagpatuloy na si Larry sa pagpasok sa kusina at kumuha ng tubig. Pagkatapos nun ay muli siyang bumalik sa kanyang kwarto. Pabagsak siyang nahiga sa kanyang kama at muli na naman niyang naalala ang nangyaring aksidente kanina. Hindi niya maalis sa kanyang isipan ang malambot na bagay na nahawakan niya. What the hell, Larry? Pigilan mo ang sarili mo. Ginusto mo to kaya panindigan mo. Di pwedeng masira ang plano mo. Nang dahil lang sa isang babae. Sermon ng binata sa kanyang sarili. 5 taon na ang nakalilipas nang maaksidente si Larry na siyang dahilan para mawalan siya ng kakayahang makakita. Nung una ay naging mahirap ang lahat para sa kanya. Ngunit alam niyang kailangan niyang magpatuloy sa buhay. Sa kabila ng sitwasyon niya, nanatili pa ring matagumpay ang kumpanya niya at sa paglipas ng mga taon ay nasanay na siya sa sitwasyon niya. Sa pagdaan ng mga araw ay kusa na lang ding napalapit si Larry sa bago nilang kasambahay. Likas kasi ang kabaitan at pagiging masiyahin kay Venus. Ang tahimik na bahay noon ay biglang nagbago ngayon at napuno na ng saya't ingay. Dali na manang, mas magiging masaya ang paglilinis natin kung sasabayan natin ang tugtugan. Namimilit na angil ni Venus. Tulog pa si Sir. Mayayari tayo kapag nagising yun dahil sa ingay. Mabait naman si Sir. Hindi yun magagalit. Isa pa, pwede naman po nating hinaan para hindi makaabot sa kwarto niya. Napailing ang matandang babae. Ikaw talagang bata ka. Oo na, bahala ka nga. Thank you, Manang. Hindi na nagsayang ng oras ang dalaga at mabilis na nagpatugtog. Hindi na rin niya napigilan ang kanyang sarili at katawan na mapaindayog kasabay ng musika. Minabuti na lang din ni Venus na sabayan ng gawaing bahay ang pagsasayaw niya. Iba ka talaga, Iha. Sa lahat ng mga naging kasambahay dito ay ikaw lang ang tumagal ng halos ilang linggo. Ikaw lang din ang nagagawang mag-ingay ng ganito. Umiiling na sambit ni Manang Nelia. Ano pong ibig niyong sabihin? Marami na ang kasambahay na dumaan dito, pero hindi sila nagtagal, ni hindi nga sila umabot ng 1 linggo Masyadong strikto at seryoso si Sir Larry kaya naman tahimik talaga lagi ang buong bahay. Ngayong nandito ka na, ang laki ng pinagbago rito. Nakakalungkot kasi ang buong bahay, Manang. Parang walang buhay. At parang walang kulay. Nakakatamad pong kumilos at magtrabaho kapag ganun May punto ka nga naman. Ang mabuti pa, Manang, makisayaw ka na lang sa akin. Napangiwi ang matanda ngunit wala siyang nagawa ng hawakan ni Venus ang mga kamay niya at umindayog ito sa harap niya. Natawa pa ito at nakisayaw na nga ang matanda at di nagtagal ay pareho ng mababakas ang tuwa sa kanilang mga mukha.
Sa kabilang banda naman, nagising si Larry dahil sa halos pagdagundong ng kanyang kwarto. Mabilis na nagsalubong ang kanyang mga kilay bago siya dahan-dahang bumangon at naglakad palabas. Mula sa bukana ng kanyang kwarto ay dinig na dinig niya ang malakas na tugtugan na nanggagaling sa sala. Kaya naman nagtungo siya roon. "Sige pa manang, sayo pa! Isayo pa natin! Yan, yan, yan!" Nawiwiling sigaw ni Venus na patuloy pa rin sa pagsasayaw. "Ay, napapagod na ako, iha. Hindi ko na kayang sabayan ang energy mo." "Bawal sumuko, manang." "Ayoko na. Kanina pa tayo nagsasasayaw, pero wala naman tayong natatapos na mga gawain." Parang naistatwa ang binata dahil sa naririnig niya. Maya-maya lang ay parang nakakita ng multo si Venus nang mapansin niya ang boss niya. Tumigil na rin sa pagsasayaw si Manang Nelly at mabilis na pinatay ang patugtog ng dalaga. Sir, nandiyan ka na pala. Anong ginagawa niyo?" Nagsasayawan po." Napatitig si Venus sa mukha ng binata. "Shucks, ang gwapo." "Ano? Ano sinabi mo?" Po? Wala po, sir." Pinagmasdang maigi ng dalaga ang boss niya. Wala itong suot na salamin kaya naman malaya niyang nakikita ang mga mata nito. Napaigtad naman siya sa gulat nang biglang maglakad ang binata palapit sa kanya at kasabay noon ay hindi niya napigilang magtaka dahil parang alam na alam nito kung saan siya nakapwesto. "Kung sinabi mo." Pabulong na sambit ni Larry. Po? Ang alin po?" "Sinabi mo, nagwapo ako." "Ay, wala naman po akong sinabing ganyan, sir." "Bulag lang ako, pero hindi ako bingi." Napakamot ng batok si Venus. Mas lalo pa siyang napatitig sa mga mata ng boss niya dahil inilapit nito ang mukha sa kanya. Bigla na lang kumalabog ang dibdib ng dalaga kasunod ng pag-iwas niya ng tingin at pagbuntong hininga. "May problema ba?" Wala po, sir. Ang ganda po kasi ng mga mata niyo. Sayang." Ngumisi naman si Larry. "Bakit naman nasasayangan ka?" "Kasi po, hindi naman kayo nakakakita eh." "Anong connect? Di ko rin naman makikita ang mata ko. Kundi ako titingin sa salamin, di ba? Pero ang mga taong nakapalibot sa akin ay nakikita tong mga matang to. Kahit bulag. Kaya walang sayang doon." "Kahit na po, masarap pa rin sa pakiramdam na nakikita niyo ang paligid." "Dahil sinabi mo yan, napaisip tuloy ako." "Tungkol saan po?" "Tungkol sa kung anong itsura mo." "Ay, sir, maganda yan si Venus. Ako nang nagsasabi sa'yo." "Manang naman." Natawa ang binata. Bumalik na kayo sa ginagawa niyo." "Sorry sir ha, nagising ka ata dahil sa ingay namin." "Hindi, ayos lang. Wala kayong dapat ipag-alala." Marahan nang naglakad palayo si Larry habang pinapanood naman siya ng dalaga. Mas lalong nabalot ng pagtataka si Venus at mas lalong nadagdagan ang kanyang paghihinala. Iba talaga ang pakiramdam niya, lalo na nang magtama ang mga mata nila ng boss niya kanina. Kahit pa sabihing bulag ito, may kakaibang epekto sa kanyang sistema ang mga tingin nito. Sa paglipas ng mga araw ay naging laman ng isip ni Venus ang mga napapansin niya sa boss niya. Mas lalong naging malala ang pagdududa niya rito ngunit wala siyang mahanap o makitang pruweba. Kaya naman, dun siya nakaisip ng plano. "Manang, dadalhin ko na po sa kwarto ni sir ang damit niya." Sambit ni Venus matapos niyang tiklupin ang mga damit ng boss niya. "May ipapasabi po kayo?" "Sabihin mo, kailangan ko siyang makausap. Pupuntahan ko siya mamaya sa kwarto niya." "Sige po." Nabalot ng pagtatakang dalaga habang naglalakad siya papunta sa kwarto ng boss niya. Nang makapasok siya rito ay agad niyang ibinaba ang bitbit niyang damit at ang tingin ay inilibot sa kabuuan ng kwarto. "May tao ba dyan?" Biglang sambit ni Larry na kalalabas lang sa banyo. "Manang? Venus?" Si Venus po ito, sir. Dinala ko po yung mga damit niyo." "Ah, ganun ba? Sige. Salamat."
Pinasasabi rin po ni Manang Nelia na pupunta siya rito mamaya para kausapin ka. Tungkol saan daw? Hindi ko po alam, sir eh. Sige. May kailangan ka pa ba? Wala naman na po. Mauna na po ako, sir. Isinirado ni Venus ang pinto ng kwarto ngunit hindi pa naman siya nakalalabas. Nakatayo pa rin siya sa tabi nito at ang tingin ay diretsyong nakatitig sa binatang nakatapis lang ng tuwalya. Pinagmasdan niya ang bawat kilos nito. Mabagal, puno ng pag-iingat. Nangangapa pa nga ito sa hangin na parabang binabaybay niya ang dinadaanan niya. Nakalimutan ko ipalak ang pinto. Biglang sambit ni Larry bago siya nagsimulang maglakad palapit sa pinto. Nanlaki ang mga mata ng dalaga habang pinapanood pa rin ng boss niyang marahang maglakad palapit sa pinto. Tahimik siyang umipod upang hindi makaramdam ang binata na nasa kwarto pa rin siya. Naririnig ko ang paghinga mo. Biglang sambit ni Larry pagkatapos ay sakang umisi. Akala ko ba alis ka na? May kailangan ka pa ba? Wala na po, sir. Pasensya na po. Ano pang ginagawa mo sa kwarto ko? Pinapanood mo ba ako? Hindi naman sa ganun, sir. Bagyang natawa ang binata. Kung di mo ako pinapanood, ba't nandito ka pa? May nakalimutan lang po akong kuhanin. Tumingin si Larry sa direksyon ng dalaga. Alam mo bang hindi bagay sa iyong nagsisinungaling? Marahan siyang naglakad palapit dito. Sabihin mo sa akin, balak mo ba akong pagnakawan? Di po, sir. Hindi ko po magagawa yun. Kung ganun, anong ginagawa mo rito? Ano po kasi, sinisigurado ko lang po na maayos kayo rito bago ako umalis. Mas lalong nanlaki ang mga mata ni Venus nang makaharap na niya ang boss niya. Ramdam niya ang paghinga nito sa kanyang pisngi, dahilan para bahagya siyang mapaigtad. Bigla na lang bumilis ang tibok ng puso niya sa hindi malamang dahilan. Sir, ano pong ginagawa niyo? Ilang kasinungalingan pa bang sasabihin mo? Hindi nga bagay sa iyo magsinungaling. Nagsasabi po ako ng totoo. Hinawakan ng binata ang pisngi ni Venus. Kinakabahan ka. Bakit? Ako lang naman tong karap mo. Kasi po, nakahubad ka, sir. Tinitingnan mo palang katawan ko, ha? Nagustuhan mo ba? Po? Gusto mo ba ang ganitong katawan ng lalaki? Uminit ang mukha ni Venus. Pagkatapos ay mabilis siyang napatungo. Isang malaking pagkakamali na naman yon dahil natuon ang tingin niya sa nakaumbok na bagay sa pagitan ng hita ng binata na natatabunan ng tuwalya. Aalis na po ako, sir. Tatakbo na sana palabas ang dalaga nang bigla namang hawakan ni Larry ang braso niya. Gulat niya itong nilingon at binalak pa niyang agawin ang kamay niya mula rito ngunit nabigo siya. Di pa tayo tapos mag-usap. Ano kasi, sir? May gagawin pa po ako. Lalapit pa sana ang binata kay Venus nang bigla namang malaglag ang tuwalya na nakatabon sa pang-ibabang katawan nito. Nanlaki ang mga mata ng dalaga nang makita niyang malaking alaga ng boss niya. Pagkatapos ay napatakip sa kanyang bibig dahil sa gulat. Sir, yung tuwalya! Tumungo si Larry. Anak na, sorry. Ang laki. Kahit na si Venus ay nagulat sa mga nasabi niya, dahan-dahang nabaling ang tingin niya sa mukha ng boss niyang hindi pa rin makapaniwala sa mga narinig. Halos magkarambola ng dibdib ng dalaga dahil sa matinding hiya at kaba na nararamdaman niya. Anong sinabi mo, Venus? Wala po, sir. Narinig ko yan at gusto kong ulitin mo lahat. Wala nga po akong sinabi, sir. Imbis na pulutin ng tuwalya, umayos ng tayo si Larry at nangangapang naglakad palapit kay Venus. Hindi na nagawang makaalis ng dalaga sa kanyang pwesto dahil mabilis siyang naharangan ng boss niya. Nanatiling nakatitig sa kanyang binata habang siya naman ay palipat-lipat ng tingin sa mukha nito at sa malaking alaga nito. Tinitingnan mo ba yung alaga ko? Biglang tanong ni Larry na siyang nagpabalik sa ulirat sa dalaga. Po? Hindi po, sir. Nararamdaman kong pagalo ng ulo mo.
Do you wanna touch it? Bakit ko naman nahawakan yan, sir? Ang laki-laki niyan. Bahagyang natawa ang binata. Wala bang preno yung bibig mo? Wow! Ikaw nga po tong hinaharang ako ng nakahubad eh. Halos mangilabot sa kakaibang sensasyon si Venus nang maramdaman ang kamay ni Larry na dumampi sa braso niya. Nanlaki ang mga mata niyang pinanood at ilapit yun ng boss niya sa alaga nito. Anong? Just feel it, Venus. Malito, sir. Siguro ay dapat po natin tong itigil. Wala namang mali sa ginagawa natin, okay? Pareho tayong single. Kahit na, sir. Boss kita at kasambahay mo ko. Pwede nating subukan. Kahit isang beses lang. Kapag di mo nagustuhan, di na kita kukulitin. Paano naman po kapag nagustuhan ko? Tingnan natin kung saan tayo dadalhin ito. Napapikit si Venus nang dumampi sa pisngi niya ang palad ng binata. Maya-maya lang inilapit na ni Larry ang mukha niya sa mukha ng dalaga at napapikit na rin siya nang maglapat ang kanilang mga labi. Matinding init ang bumalot sa kanilang dalawa ng mga sandaling yon. Para bang matagal na nilang pinipigilan ang kanilang mga sarili at sabik na sabik sila sa isa't isa. Natagpuan na lang ni Venus ang kanyang sarili na hinuhubaran na ng boss niya. Walang pagsisisi, walang pag-aalinlangan sa kanyang dibdib. Batid kasi niyang crush niya ang boss niya at parang pabor na rin sa kanyang nangyayari. Teka sir, seryoso ka ba? Biglang angil ng dalaga. Bakit? May problema ba? Dito talaga tayo sa sahig. Di na ako makapaghintay eh. Nandun lang naman ang kama mo, sir. Ilang hakbang lang naman yun ah. Natawa si Larry ngunit hindi na siya nakipagtalo sa dalaga. Binuhat niyang nakahubad na si Venus. At kahit nahihirapan, ay nagawa niyang maglakad palapit sa kama. Kahit ang dalaga ay nagulat dahil hindi niya inaasahang magagawa yon ng boss niya. Gayong bulag ito. Bulag ka ba talaga, sir? Hindi napigilan ni Venus ang kanyang sarili na magtanong. Parang wala lang siyang pagbuhat sa akin at paglalakad papunta rito sa kama mo ah. Ano ba sinasabi mo? Ilang taon na ako nakatira sa bahay na to. Kaya naman kabisado ko na to. Teka nga, pinaghihinalaan mo ba ako? Hindi naman sa ganun, sir. Namamanghalang ako kasi nakikita kong hindi ka man lang nahihirapan. Nung una mahirap, pero nung tumagal, nasanay na lang din ako. Hinawakan ni Larry ang dalawang kamay ng dalaga at ipinatong yun sa bandang uluhan nito. So, magsisimula na ba tayo? Dahan-dahan lang sir ah. First time ko to eh. Ako rin naman ah. Ha? Sa gwapo mong yan? Ang dami mong sinasabi. Kanina ko pa pinipigilan ang sarili ko. Napamaang ng bagya si Venus nang siilin ng binata ang labi niya. Mapusok at malalim ng bawat galaw ni Larry at tanging pagpikit at pag-ungo lang nagagawa ng dalaga. Parang unti-unti silang nawawala sa katinoan habang tumatagal ang kanilang ginagawa. Sa kabila nun, pinipilit nilang huwag makagawa ng malakas na ingay. Iniiwasang marinig ni Manang Nelia ang ginagawa nila. Parehong hinihingal sina Venus at Larry nang marating nila ang rurok ng kaligayahan. Tagaktak na ang kanilang mga pawis habang nakahiga sa kama. So, nagustuhan mo ba? Ginalingan ko talaga para sa'yo. Biglang tanong ni Larry habang nagpipigil ng tawa. Seryoso ka pala ron, sir? Oo naman. Para malaman ko kung itutuloy ko pa ba sa susunod o hindi na. Napasa po sa noo ang dalaga pagkatapos ay walang pag-aalinlangang bumangon sa kama kahit wala pa siyang saplot. Hindi ko alam ang isasagot ko. Pag-isipan mo mabuti. Alalahanin mo lahat ng ginawa natin. Kani-kanina lang. Napakagat sa pangibabang labi si Venus. Isa na nga po yan sa problema, sir. Hindi ko maalis sa isip ko ang nangyari. Oo, di mabuti. Ibig sabihin lang nun, may epekto sa'yo nangyari sa atin. Sabihin mo lang sa akin kapag nagugustuhan mo na ako ha. Hindi nakapagsalita ang dalaga dahil matagal-tagal na rin simula nang may maramdaman siya para sa boss niya. Isa nga yun sa dahilan kung bakit pumayag siyang may mangyari sa kanilang dalawa. Sa kabila nun, walang nararamdamang pagsisisi si Venus.
Magaan ang loob niyang magpaalam kay Larry nang lumabas ng kwarto. Mabuti na lang hindi agad pumunta si Manang Nelia sa kwarto ni Sir. Kung nagkataon baka nahuli niya kami. Bulong ni Venus sa kanyang sarili. Anong binubulong-bulong mo dyan, Iha? May nangyari ba? Bakit ang tagal mo? Halos mapatalon sa gulat ang dalaga. Manang naman, nanggugulat ka eh. Aba ikaw tong wala sa sarili na naglalakad. Bakit ako ang sisisihin mo? May iniisip lang po kasi ako. Natapos na ako sa paglilinis. Pupuntahan ko na muna ang sir para makausap ko na siya. Bago pa makapagsalita si Venus ay naglakad na paalis ang matanda. Inabala na lang niya ang kanyang sarili sa pagluluto. Total malapit na rin namang maghapunan. Sa paglipas ng mga araw ay mas lalong lumalim pa ang pagtingin ni Venus sa boss niya. Sa kabila nun, napansin naman nito na madalas umaalis si Larry. Dahilan para mabalot siya ng pagtataka. Gustuhin man niyang magtanong, ay alam niyang wala siya sa lugar para gawin yon. Oh, nakatulala ka pa riyan. Hinihintay mo ba si Sir? Biglang tanong ni Manang Nelia nang mapadaan siya sa sala at makitang naroon si Venus. Huwag mo nang hintayin yon. Matulog ka na para hindi ka mapuyat. Po? Hindi ko naman po siya hinihintay, Manang. Kung ganun, anong ginagawa mo dyan? Nagpapalipas lang po ng oras. May iniisip lang din po ako. Huwag ka nang magpuyat. Maaga pa tayo bukas. Sige po. Labag man sa loob ng dalaga ay nagtungo na rin naman siya sa kanyang kwarto. Laman pa rin ang isip niyang boss niya at kung nasa nito ngayon. Hanggang sa lumipas ang mga oras nang hindi man lang niya namamalayan. Narinig ni Venus ang pagbukas ng pinto sa labas, pati na rin ang mga yabag papunta sa kwarto ni Larry. Maya-maya lang ay nakakarinig siya ng mga impit na pagdaing mula roon. Ano yun? Kunot noong tanong ng dalaga sa kawalan. Hindi yun si Sir. Boses ng babae yun. Dala ng kuryosidad ay lumabas ng kwarto si Venus para puntahan ang kwarto ng boss niya. Tama nga ang hinala niya. May babae rin sa loob ng kwarto ng binata. Kumalabog ang dibdib ng dalaga habang titig na titig siya sa doorknob. Wala sa sarili nitong binuksan at nanlaki ang mga mata niya dahil sa nasaksihan. Sino ka? Ano ginagawa mo kay Sir? Gulat na bulalas ni Venus. Excuse me? Ikaw ang dapat kong tanungin kung sino ka. Bakit basta-basta ka nilang pumapasok sa kwarto ni Larry? Ang tingin ng dalaga ay nagpalipat-lipat sa walang malay niyang boss na wala ng pang-itaas na damit at sa babaeng nakapatong dito. Lumayo ka kay Sir. Anong kababuyan na ginagawa mo sa kanya, ha? Nababaliw ka na ba? We're having fun. Having fun mo mukha mo? Mukha bang nag-i-enjoy si Sir? Tulog na tulog nga yan, oh. Naglakad si Venus palapit sa kama ng boss niya. Siguro pinagsasamantalahan mo si Sir, no? Ang mabuti pa umalis ka na kung ayaw mong tumawag ako ng pulis. What the hell? Sino ka bang babae ka? Sinisira mo ang gabi namin. Wala akong pakialam. Hindi ko hahayaang babuyin mo si Sir nang walang kamalay-malay. Umalis na ang babae mula sa pagkakapatong niya kay Larry at saka tumayo. Diretso niyang tiningnan si Venus at bakas ang galit sa kanyang mga mata. Pinagmasdan niyang maigi ang mukha ng dalaga na parang pinag-aaralan niya ito. Pagsisisihan mo tong ginawa mo. Tandaan mo yung babae ka. Hindi pa ako tapos. Sa oras na makita ko ulit yung mukha mo, matitikman mo na talagang palad ko. Hindi mo ako matatakot. May 2 palad rin ako at pwede ko tong gamitin para labanan ka. Napaismid ang babae. Ewan ko sa'yo, baliw, epal ka masyado. Natigil sa pag-uusap ang 2 babae nang makarinig sila ng nagmamadaling mga yabag na palapit sa kwarto ni Larry. Sabay silang napalingon sa may pinto ng kwarto at nakita nila si Manang Nelia na hinihingal. Anong nangyayari? Bakit nagsisigawan kayo? Sino ba tong babaeng to, Manang? Bakit pumapasok na lang yan ang basta-basta sa kwarto ni Larry? Pasinghal na tanong ng babae. Kasambahay namin yan. Siya si Venus. Kasambahay lang naman pala kung makaasta ka, alam mo daig pa niyang girlfriend. Wala kang pakialam. Pinagsasamantalahan mo ang boss ko, sa tingin mo ba hahayaan lang kita? Anong sinasabi mo, Venus? Naglakad si Manang Nelia palapit sa dalaga. Anong pinagsasamantalahan? Nakita ko po siyang nakapatong kay Sir habang wala tong malay.
tingnan niyo naman. Wala na nga pang itaas na damit si Sir eh. Ang mabuti pa, umuwi ka na Fiona. Huwag na nating palalain ang gulong ito. Whatever, Manang. Hindi pa rin ako tapos kaya maghanda kang babae ka. Alis na. Ang dami mo pang sinasabi eh. Angil ni Venus. Padabog na nagmarcha palabas ng kwarto ang babae. Nakahinga naman ng maluwag si Venus dahil sa pag-alis nito. Ang tingin niya'y nabaling sa boss niyang mahimbing pa ring natutulog. Kusa na lang kumilos ang katawan niya at binihisan niya ito ng pambahay na damit. Mabuti na lang at dumating ka Venus. Baka kung ano nang nagawa ng babaeng yun kay Sir Larry. Ang totoo po niyan, narinig ko lang din po ang ingay ng babae sa kwarto eh. Mabuti na lang po gising pa ako. Kung sakaling nakatulog na ako, baka nagtagumpay ng babaeng yun. Batid kong ngayon mo lang siya nakita, tama ba? Opo, sino po bang babaeng yun? Siya si Fiona, ang kababata ni Sir Larry. Matagal na silang magkaibigan. Kung magkaibigan pala sila, bakit ganun na ginagawa niya kay Sir kanina? Sinong matinong kaibigan ang pagsasamantalahan ng isa niya pang kaibigan dahil lang mahimbing tong natutulog? Matagal na kasing may gusto si Fiona kay Sir Larry. Ha? Gusto rin po ba siya ni Sir? Hindi. Parang isang malaking tinik ang natanggal sa tagiliran ni Venus nang marinig ang sagot na yon. Ang buong akala niya ay meron ng babaeng laman ang puso ng boss niya. Mabuti na lamang at nasagot agad ang tanong niyang yon. Hindi na niya kailangang mangamba. Hindi man siya gusto ni Sir, pero mapilit talaga siyang babae. Ginagawa niya ang lahat para makuha ang atensyon ni Sir. Lalo na nang maaksidente si Sir at mabulag, mas lalo pa siyang naging dikit kay Sir. Bakit ngayon ko lang po siya nakita? Ilang buwan na po ako rito eh, pero nitong nakaraan lang siya lumabas sa bahay ni Sir. Nagpunta sa ibang bansa si Fiona noong isang taon at nung nakarang linggo lamang siya nakauwi rito. Kaya naman pala. Oh siya, magpahinga ka na. Maraming salamat dahil dumating ka. Bago pa may mangyaring hindi maganda kay Sir. Wala po yun Manang. Hindi ko lang din po talaga maatim na hayaan sila. Isang makahulugang ngiti ang gumuhit sa labi ni Manang Nelia habang pinapanood niyang maglakad palabas ng kwarto ang dalaga. Bahagya pa siyang napailing bago niya napagdesisyon ng lumabas na rin. Dumiretso si Venus sa kanyang kwarto at pabagsak na nahiga sa kanyang kama. Ilang beses nagpaulit-ulit na tumakbo sa isip niya ang nangyari kanina hanggang sa tuluyan na rin siyang lamunin ng antok at makatulog. Sa paglipas ng mga araw ay naging madalas ang pagpunta ni Fiona sa bahay ni Larry. Halos araw-araw ay mainit ang dugo ni Venus dahil nakikita niya ang paglalanding ginagawa nito sa boss niya. Manang, pakihanda po ng merienda. Inangkil ni Fiona ang kamay niya sa braso ni Larry. Nagutom kami dahil dun sa pinuntahan namin. Oh, sige iha. Halip parot. Nakangiwing, bulong ni Venus. Pinanood pa ng dalaga kung paanong akayin ni Fiona ang boss niya hanggang sa makaupo ang dalawang ito sa sofa. Nanlaki ang mga mata niya nang biglang umupo ang babae sa hita ni Larry at yumakap ito na parang bata. Anong ginagawa mo? Umalis ka nga dyan. Reklamo ng binata. Ano ka ba naman, Larry? Hindi naman ito ang unang beses na ginawa ko to Bakit parang gulat na gulat ka pa? Di na tayo bata, Fiona. Matagal na nakalipas yung mga panahong nagagawa pa natin ng ganito nang walang iniisip na iba. Huwag kang ang OA, magkaibigan naman tayo eh. Hindi to ginagawa ng normal na magkaibigan. Pwede naman tayong maging more than friends, diba? Ikaw lang tong nagpapakipot. Naging seryoso ang mukha ni Larry. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim. Inalis niya ang babae sa pagkakaupo sa hita niya. Pagkatapos ay sa kabahagyang lumayo rito. Hindi kita type, Fiona. Kahit na anong gawin at sabihin mo, di kita magugustuhan. Hindi mo pa ako nakikita para sabihin yan, no? Baka maglaway ka kapag nakita mo kung gaano ako ka-sexy. Napairap sa kawalan si Venus dahil sa mga narinig niya habang naglilinis siya. Totoo ang sinabi ni Fiona na sexy siya. Maganda rin naman siya, ngunit sadyang masyado lang siyang madikit kay Larry. Parang kahit na sino maaasiwa dahil sa inaasta ng babae. Wala akong pakialam, kahit na gaano ka pa kaganda o ka-sexy. Kaibigan lang ang maituturing ko sa'yo. Biglang tumawa si Fiona.
Hindi ko alam na maaari din palang maapektuhan ang puso kapag naaksidente ka. Hoy! Magdahan-dahan ka nga sa pananalita mo. Huwag mong gamitin sa kagagahan mong nangyari kay sir dahil hindi magandang biro yan. Singhal ni Venus. Bakit ba nakikialam ka? Maglinis ka na nga lang dyan. Makikialam ako dahil nakikita kong sumusobra ka na. Mukha ka namang mayaman at may pinag-aralan eh. Pero ang ugali mo, pang basura. Anong sinabi mo? Enough. Tumigil na kayong dalawa. Pag-awat ni Larry sa dalawang babae. Kasambahay mo ba talaga yung babaeng yan? Bakit kung makaas na siya parang girlfriend mo siya? Napangisi si Fiona bago bumaling ang tingin sa dalaga. Wait, wag mo sabihin sa akin may gusto ka kay Larry kaya ka nagkakaganyan. Ano bang sinasabi mo? Lilidawin ko sa'yo ngayon pa lang na hindi ka nababagay sa kanya, okay? Kung pinapangarap mong maging boyfriend siya, gumising ka na. Look at yourself. Isa kang kasambahay. Kahit sang anggulo tingnan, ay hindi ka nababagay sa isang lalaking katulad ni Larry. At sa tingin mo ba, nababagay ka sa kanya? Ang pangit ng ugali mo. Kahit na sinong lalaki hindi magtsatsaga sa'yo. What did you just said? Ang kapal talaga ng mukha mo. I said enough. Naririndi na ako sa pag-aaway niyong dalawa dahil lang sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Ang mabuti pa, umuwi ka na, Fiona. At ikaw, Venus, bumalik ka na sa pagtatrabaho mo. Pero magme-merienda. Hindi na. May kailangan pa akong asikasuhin. Masasayang lang ang oras ko sa mga trip niyo. Larry! Stop acting like a child, Fiona. Kung wala kang magawa sa buhay mo, wag mo ko igaya sa'yo. Marami akong dapat tapusin at unahin. Napasimangot ang babae ngunit nang mapatingin siya kay Venus ay bigla namang nanlisik ang mga mata niya. Hindi pa tayo tapos. Nye. Shoo! Umalis ka na. Venus! Biglang sita ni Larry sa dalaga. Ay, sorry po sir. Eto na po, maglilinis na po ako. Kahit paano'y napanatag si Venus dahil sa mga narinig niya kanina. Ang buong akala niya kasi nitong mga nakaraan ay mas nagiging malapit si Larry kay Fiona at di magtatagal ay magkakatuluyan na sila. Sa kabila nun, pinanghawakan niya ang sinabi sa kanya ng binata nung gabing may mangyari sa kanilang dalawa. Mabilis na lumipas ang mga araw at hindi pa rin nawawala ang pagbabangayan ni Venus at Fiona. Habang tumatagal nga ay palala ito ng palala. Mabuti na lang at nariyan si Larry, kaya naman si Manang Nelia para awatin silang dalawa. Manang, nasan po si Sir? Kunot noong tanong ni Venus nang makita niyang matanda sa kusina. Pumunta sa kumpanya niya, may importante raw na meeting. Wala naman pala rito si Sir, pero bakit nandito yung babaeng yun? Huwag mo na lamang pansinin niyang si Fiona. Hindi mo kailangan mag-alala. Dahil alam naman ni Sir Larry ang dapat niyang gawin. Hindi naman po yun ang iniisip ko. May mga pagkakataon lang po kasi talaga na sumusobra na yung babaeng yun. Kaya hindi ko na rin po napipigilan ng sarili ko. Ang totoo niyan masaya ako sa tuwing makikita kong ipinagtatanggol mo si Sir. Ano pong ibig mong sabihin? Isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa labi ni Manang Nelia. May gusto ka ba kay Sir Larry? Hoy, Manang! Hindi magandang biro yan baka marinig ka ng bruha. Hindi naman ako nagbibiro. Seryoso ako sa tanong ko, kaya sumagot ka na. Napaiwas ng tingin si Venus at napatitig sa kanyang mga kamay. Pinakiramdaman niya ang kanyang sarili pati na rin ang unti-unting bumibilis na tibok ng kanyang puso. Ilang linggo na rin niyang iniisip kung ano ba talaga ang mararamdaman niya para kay Larry. Pero hindi pa rin niya magawang aminin sa kanyang sarili ang kasagutan. Hindi ko po alam, Manang. Hindi mo kailangan magmadali, Iha. Ang pag-ibig ay hindi minamadali. Kung ano man ang nararamdaman mo ay uusbong yan sa tamang panahon. Kailan po bang tamang panahon na yun kapag huli na ang lahat? Kung kayo talaga ang para sa isa't isa, kahit kailan ay hindi mahuhuli ang lahat. Hindi masasayang ang iyong paghihintay. Hindi ka ba ko kontra, Manang? I mean, hindi mo ba ako pagbabawalan? Bakit ko naman gagawin yun? Labas na ako sa kung anumang mangyari sa buhay ni Sir Larry. Desisyon na niya kung magkakalapit kayong dalawa o hindi. Hindi ko rin naman hawak ang buhay niya. Tinapik ng matanda ang balikat ng dalaga. Kung gusto ka rin niya, ay siya lamang ang makakapagsabi noon. At wala akong karapatan para kontrolin siya o ang nararamdaman niya.
Parang nag-iwan ng isang malalim na isipin sa isip ni Venus ang mga sinabi ni Manang Nelia. Dahilan para lumipas ang mga araw na abala siya sa pagtatrabaho, ngunit lutang ang isip niya. Madilim na sa paligid nang mabalik sa uliratang dalaga, ngunit hindi pa rin nakakauwi ang boss niya. Teka, bakit nakabukas ang ilaw sa opisina niya kung wala naman siya rito? Nanlaki ang mga mata ni Venus nang may maalala siya bago siya dali-daling lumapit sa pinto ng opisina ng boss niya. Sinasabi ko na nga ba? Ano ginagawa mo rito, ha? Ano yung hawak mo? Hanggang dito ba naman makikialam ka pa? Umalis ka na lang, okay? Bakit ka nagkakalkal sa opisina ni Sir Fiona? Anong hinahanap mo? Wala ka nang pakialam doon. Umalis ka na kung ayaw mo tumawag ako ng pulis pag nanakaw ang ginagawa mo. Sa tingin mo ba'y maniniwala siya sa'yo? Matalik kaming magkaibigan ni Larry. Iisipin lang ng mga pulis na normal ang ginagawa ko. Kung ganon, meron kang ang masamang balak, kaya ka narito. Manang, may... Huwag ka sabing makialam. Sa isang iglap, ay nakalapit na si Fiona sa dalaga at tinakpan niya ang bibig nito. Hinila niya ito papasok sa silid pagkatapos ay pahampas na itinulak hanggang sa tumama ang likod nito sa pader. Kitang-kita ang galit sa mukha ng babae habang titig na titig siya kay Venus. Hindi ako makakapayag na pati rito ay masira ang plano ko. Mamili ka, ititiko mo yung bibig mo habang buhay kang mananahimik. Parasahang inalis ni Venus ang kamay ng babae na nakatakip sa kanyang bibig. Bakit mo ba ito ginagawa? Ano bang kailangan mo kay Sir Larry? Kailangan ko siyang mapabagsak. Nangunot ang noo ng dalaga. Akala ko ba matalik kayong magkaibigan? Bakit gagawin mo sa kanya ang ganyang kasamang bagay? Wala kang alam, Venus. Hindi mo alam kung anong paghihirap ang dinanas ko para lang makasabay sa tagumpay ni Larry. Na kahit bulag na siya ngayon ay siya pa rin ang nangunguna at siya pa rin ang kinikilala ng lahat. Kung galit ka pala sa kanya, bakit nagpapanggap kang mabait sa harap niya? Bigla na lang pumasok ang tatlong lalaki sa loob ng silid at tumayo ito sa likod ni Fiona. Napangisi ang babae at doon na lamang niya binitawan si Venus. Sabihin na lang natin na may mga plano ako para mapabagsak si Larry. Nung una balak kong magpabuntis sa kanya para mapunta sa magiging anak namin ang lahat ng pag-aari niya. Pero nang dahil dumating ka, nasira ang plano kong yun. Pangalawa, balak kong akitin siya hanggang sa mahulog ang loob niya sa akin at magustuhan niya ako. Pero mukhang malabong mangyari yun. Teka, sandali. Bakit sinasabi mo lahat ng to sa akin, ha? Hindi ka ba natatakot na pwede kitang isumbong? Wala akong pakialam. Hindi ka na rin naman makakaalis dito ng buhay dahil sisiguraduhin kong hindi ka makakapagsumbong kahit na sino. Anong gagawin mo sa akin? Mamaya ko na sasabihin. Itutuloy ka na muna ang kwento ko para naman masatisfy ang isip mo. Naglakad si Fiona palapit sa mesa na nasa kwarto. Ang huling plano ko ay nakawin ang lahat ng mahalagang dokumento at papeles ni Larry. Sa paraang makukuha ko ang mga pag-aari niya at maaari ko rin gamitin yun para pasunurin siya. Nababaliw ka na, Fiona. Kung talagang kaibigan ng turing mo kay Sir Larry, hindi mo magagawa sa kanyang lahat ng yan. Kahit na kailan hindi ko siya tinuring na kaibigan. E di ang galing mong magpanggap. Ibang klase ang kasamaan mo, Fiona. Dapat kang masunog sa impyerno. Hindi ko kailangan ng sermon mo, okay? Mas makakabuti para sa iyo manahimik ka na lang muna dyan. Kung ako sa iyo mananahimik na lang muna ako riyan. Kung ayaw mong malagutan ka agad ng hininga. Napayup-yup sa isang gilid si Venus habang pinanonood sina Fiona at ang tatlong lalaki na kasama nito na abala sa paghahalughog sa buong silid. Sa kabila ng takot at pangamba, nag-iisip ang dalaga ng paraan kung paano siya makakaalis sa silid na yun at makakahingi ng tulong. Maya-maya ay bigla na lang bumukas ang pinto ng isang aparador sa kwarto. Nagulat ang dalawang babae nang lumabas mula roon si Larry. Seryoso ang kanyang muka, ngunit nakaukit ang isang nakakakilabot na ngisi sa kanyang labi. Kung gano'n ay yun pala talaga ang totoo mong nararamdaman para sa akin. Seryoso ngunit bakas ang galit sa sambit ng binata. Di ko lubos akalain na aabot sa ganitong lahat, Fiona. Tinuring kitang higit pa sa matalik kong kaibigan. Parang kapatid na nga kita eh. Masakit para sa akin ang mga narinig ko. Narinig mo lahat? Hindi ako bingi, Fiona. Siyempre narinig ko lahat. Ibig sabihin, hindi ka talaga umalis ng bahay? Kanina ka pa nagtatago dyan? Mas lalong lumawak ang ngisi ni Larry.
Aaminin ko. Kahit na tinuturing kitang matalik na kaibigan, pinaghihinalaan kita. Simula na maaksidente ako, pinaghinalaan na kita. Magpasalamat ka na lang dahil hindi ka pa natuluyan noon. Ikaw rin ba ang may kagagawa noon? Tama ba? Ano naman ngayon kung ako nga? Wala ka nang magagawa dahil nangyari na yon. Nabulag ka na at hindi mo na mababagong nangyari sa'yo. Naglakad si Larry palapit sa babae. Anong mararamdaman mo kapag nalaman mong hindi naman talaga ako nabulag? Technically, nabulag talaga ako. Pero bumalik din ang paningin ko makalipas lamang ang ilang buwan. Ano? Anong sinabi mo? Huwag kang magsinungaling, Larry. Kaharap natin ang 2 doktor ng araw na yon. Sabihin na lang natin na may dala na ako ng araw na yon. Na may kinalaman ka sa aksidente. Kaya naman kinausap ko ang mga doktor. Hayop ka! Pinaglaruan mo ako, Larry! Wala kang karapatang magalit, Fiona. Ikaw ang may masamang balak sa akin. Pinagtanggol ko lang ang sarili ko. Kung ganon, bakit mas minili mong magpanggap na bulag? Para mahuli kita sa akto. Para makakuha ko ng ebidensya laban sa'yo. Tumawa ng malakas ang babae. At ano naman ang gagawin mo sa mga yan? Ipapakulong mo ko? Hindi ka magtatagumpay, Larry. Huwag mo akong hamunin. Inilabas ng binata ang kanyang cellphone at doon ay nag-play ng isang recording na naging pag-uusap ni na Fiona at Venus. Halos mabalot ng matinding takot at pangambang babae. Kasalanan mong lahat ng to, Larry. Masyado kang pabibo. Lahat na lang ng meron ka ay madali mong nakukuha samantalang ako kailangan ko pang maghirap para lang may mapatunayan. Wala akong alam sa sinasabi mo. Pinaghirapan ko lahat ng meron ako ngayon. Kung talagang naging kaibigan kita, makikita mo kung ano ang mga isinakripisyo ko para lang magtagumpay ako ngayon. Pero dahil inggit at galit ang meron ka para sa akin, hindi mo talaga makikita kung anong mga yun. Wala akong pakialam. Nagdahil sa'yo naging impyerno ang buhay ko. Halos araw-araw na lang akong ikinukumpara ng mga magulang ko sa'yo. Akala mo ba madali lang lahat para sa akin, ha? Akala mo ba'y ayos lang sa akin ang mga yon? Kung ganyan pala nararamdaman mo, bakit hindi mo ako kinausap? Baliw ka ba? Bakit ko sasabihin sa'yo na naiinggit ako sa lahat ng meron ka? Hindi pa naman ganyan kababang dignidad ko. Pero kung ginawa mo yon, hindi dapat umabot sa ganito ang lahat. Biglang singit ni Venus sa pagtatalo ng dalawa. Sinayang mo ang pagkakaibigan na meron kayo dahil lang sa inggit na meron ka. Hindi mo ba naisip na mas magiging madali at maayos ang buhay mo kung mas naging magkasundo kayong dalawa? Huwag kang nang makialam dito. Wala kang alam kaya manahimik ka na lang. Marahil wala akong alam. O hindi lahat ay alam ko. Pero ito lang ang masasabi ko. Nagkamali ka. Nagpadala ka sa galit at inggit na maaari namang daanin sa maayos na pag-uusap. Shut up! Shut up! Nilingon ni Fiona ang 3 lalaking tauhan niya. Patahimikin yung babaeng yan. Isama niyo na rin ang lalaking yan para matapos ng lahat ng to. Mabilis na kubilos ang 3 lalaki ngunit bago pa sila makalapit kay Venus ay agad nang humarang si Larry. Hindi napigilan ng dalagang mamangha habang pinapanood niya ang bawat pag-iwas at pag-atake na ginagawa nito laban sa 3 lalaki. Doon pa lang siya naniwala sa sinabi nitong hindi talaga siya bulag at napatunayan na rin niya ang kanyang paghihinala. Pagbabayaran mong lahat ng ginawa mo, Fiona. Angil ni Venus nang pigilan niya ang pagtakas ng babae. Sa tingin mo ba'y makakaalis ka lang dito basta-basta? Bitawan mo nga ako, ano ba? Bumitaw ka nga! Isang sampal ang nagpatahimik at nagpatigil sa babae. Matagal ko nang gustong gawin yan dahil sa inis na inis talaga ako sa ugali mo. Sa tingin ko kailangan mo rin yan para matauhan ka na. Ang kapal ng... Muling sinampal ni Venus ang babae. Kulang pa ba, ha? Hindi ka pa rin ba nagigising sa katotohanan? Hindi mo pa rin ba matanggap na mali ang ginawa mo? Walang hiyak. Kulang pa rin? Hinila ng dalaga ang buhok ni Fiona at halos magulong na silang dalawa sa sahig. Pinalampas ko lahat ng pangmamaliit mo sa akin kasi ang akala ko'y matinong babae ka na mas nakakaangat ka sa akin sa buhay. Pero nagkamali pala ako dahil mas demonyo ka pa pala kumpara sa inaakala ko. Kulang pa ang lahat ng to para pagbayaran ng mga sinabi mo sa akin noon. Pero mas kulang pang mga to sa mga ginawa mo kay Sir. Ano bang kinagagalit mo, ha? Wala ka nang pakialam kung ano hidwaan namin ni Larry. Dahil hindi ko matanggap na may isang babaeng magagawa sa kanya ang ganung bagay. Mabait siya at maalaga. Gwapo rin naman siya at malakas ang dating. Maiintindihan ko pa kung ginawa mo ang lahat ng yan dahil gusto mo lang siyang mapaibig. Pero dahil naiinggit ka sa kanya?
Ano naman sa'yo ngayon? Kung anong dahilan ko ha? Bakit ba? May gusto ka ba sa kanya? Sa'yo na siya kung gusto mo. Ano naman sa'yo kung may gusto ko sa kanya? May magagawa ka ba? Magpaplano ka ba ulit ng isa pang aksidente? Ano? Halos mapunit na ang damit ng dalawang babae dahil sa pagsasabunutan at pagpagulong-gulong nila sa sahig. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay matinding galit ang nararamdaman ni Venus dahil sa mga nalaman niya. Para bang gusto niyang saktan ng saktan si Fiona dahil nagawa nitong saktan ng lalaking mahal niya? Maya-maya lang ay may yumakap sa dalaga na siyang naging dahilan para mapatigil siya. Pilit siyang hinila nito palayo kay Fiona at nagtataka naman siyang napalingon para tingnan kung sino yon. Venus, enough. Pagdating ng mga pulis, di mo na siya kailangang bugbugin. Malumanay na sambit ni Larry habang nakayakap sa dalaga. Sorry, nadala lang ako. Okay lang. Naiintindihan ko. Salamat. Salamat sa tapang mo. At kaya mo ako ipaglaban. Ha? Simpleng sampal at sabunot lang naman ang ginawa ko. Natigil ang pag-uusap ng dalawa nang biglang dumating si Manang Nelia kasama ang mga pulis. Mabilis na dinakip ng mga pulis ang tatlong lalaki at si Fiona. Sinubukan pang kumawala ng mga ito ngunit nabigurin sila dahil sa dami ng mga pulis na nakapalibot sa kanila. Ayos lang ba kayong dalawa? Kanina pa akong kinakabahan habang nakikinig sa pagtatalo nyo. Humahangos na lumapit si Manang Nelia sa pwesto ni Venus. Ang mabuti pa'y bumaba na muna tayo. Ipaghahanda ko kayo ng maiinom. Kakausapin din daw kayo ng mga pulis. Sige po, Manang. Nagulat na lang ang dalaga nang bigla siyang buhatin ni Larry. Magrereklamo pa nga sana siya, ngunit agad rin itong naglakad palabas. Nang makarating sa sala ay dalawang pulis na ang lumapit sa kanila at saka sila kinausap. Ibinigay ni Larry ang recording na meron siya at nagbigay na rin siya ng statement sa mga pulis. Nang mga sandaling yun, walang ibang hangad ang binata kundi ang makulong si Fiona para mapagbayaran ito ang mga ginawa niya. Kung ganun, ay hindi ka talaga bulag, sir? Biglang tanong ni Venus nang makaalis ng mga pulis. Pasensya ka na, kung di ko agad sinabi sa'yo yung totoo. Mahirap na kasi magtiwala ngayon eh. Ang gusto ko lang naman, maging matagumpay sa plano ko. Naiintindihan ko naman yun, sir. Sa totoo nga po niyan, naghihinala na ako. Kaya ba, pinag-aaralan at pinagmamasdan mong maigi mga kilos ko? Aaminin kong hindi naging madali ang pagpapanggap na bulag. Mukhang effective naman po ang pagpapanggap mo dahil nagtagumpay ang plano mo eh. Tama. Ngayon wala na akong isipin. Mas maitutuon ko ng atensyon ko sa mas mahalagang bagay. Bigla na lang hinawakan ni Larry ang kamay ng dalaga. Kagaya mo. Po? Anong ibig mong sabihin, sir? Unang beses pa lang kitang makarap. Iba ng epekto ng ganda mo sa akin eh. Nang dahil sa likas mong kabaitan, di ko mapigilan ang sarili kong mahulog sa'yo. Ha? Ikaw? Mahuhulog sa akin? Narinig ko sinabi mo kay Fiona kanina. Totoo ba lahat yun? May gusto ka rin sa akin? Mabilis na napaiwas ng tingin si Venus nang maramdaman niya ang pag-init ng kanyang muka, pati na rin ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Wala lang yun, sir. Huwag mo na lang pong pansinin. Kalimutan na lang natin yun, ha? Nababaliw ka na ba? Bakit natin kalilimutan yun? Di mo ba naintindihan na sinabi ko, Venus? Gusto rin kita. Mahal rin kita. Paano mo naman ako magugustuhan, sir? Kasambahin mo lang ako. Ikaw ang babaeng nagpakita sa akin na masaya ang bawat araw. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkaroon ng kulay ang mundo ko ngayon. Simula na dumating ka sa buhay ko, nagkaroon ako ng dahilan para magpatuloy. Wala akong pakialam kung isa kang kasambahay. Para sa akin, ikaw ang babaeng gusto at mahal ko. Pero huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Ako lang isipin mo. napalingon si Venus sa boss niya. Ngunit nakalapit na palang mukha nito sa mukha niya. Nang dahil doon ay naglapat ang kanilang mga labi at bago pa siya makalayo ay hinapit na ni Larry ang bewang niya para mas lalo silang magkalapit. Puno ng pag-iingat at pagmamahal ang halik na yon. Sa saglit na segundo ay parang nakalimutan nilang dalawa ang nangyari kanina. Hindi maipaliwanag na saya ang nararamdaman nila, ngunit mabilis silang napalayo sa isa't isa nang dumating si Manang Nelia. Huwag na kayong magtago. Nakita ko naman at narinig ang lahat. Sambit ng matanda. Ang mabuti pa, magpahinga na kayong dalawa. Alam kong pagod kayo dahil sa nangyari kanina. Babalitaan na lang kita kung ano ang mangyayari sa kaso ni Fiona, sir.
O sige Manang, maraming salamat po. Tatayo na sana si Venus para magpunta sa kwarto niya nang biglang hawakan ni Larry ang braso niya. Bakit po? May kailangan ka pa ba? Saan ka pupunta? Sa kwarto ko po. Magpapahinga. Doon ka sa kwarto ko magpahinga. Nanlaki ang mga mata ni Venus. Po? Nahihibang ka na ba, sir? Hindi. Bigla na lang binuhat ni Larry ang dalaga at saka siya nagtungo sa kwarto niya. Patuloy pa rin ang pagrereklamo ni Venus, ngunit hindi naman na nagpatinag ang binata. Dumiretso siya sa kanyang kama at marahang ibinaba ang dalaga. Kung gusto mo magpahinga, dito ka sa kwarto ko matulog. No, simula sa araw na to, dito ka na matutulog. Ha? Bakit? I'm officially yours. Hinalikan ni Larry ang noon ng dalaga. And you're officially mine. Paano nangyari yun? Pumayag na ba ako? Huwag mo sabing tatanggihan mo ko. May nangyari na nga sa atin. Hindi na naituloy ng binata ang sasabihin niya dahil tinakpan ni Venus ng kamay niyang bibig nito. Natawa na lang siya sa inasta ng dalaga at saka siya nahiga sa kama. Hinila niya si Venus para magkatabi silang dalawang mahiga. Hindi naman ito nagreklamo. Bagkus ay ilang minuto pa lang ang nakalilipas ay nakatulog na ito. Saglit pang pinagmasdan ni Larry ang mukha ng dalaga bago makatulog rin. Sa paglipas ng mga araw ay mas lalong naging malapit sa isa't isa sina Venus at Larry. Mas lalo ring lumalim ang pagmamahal nila para sa isa't isa. May mga pagkakataon pa rin na nagugulat ang dalaga dahil nakalilimutan niyang nakakakita na nga pala talagang binata. Ilang buwan pa lang ang nakakalipas mula nang magkaaminan silang dalawa ay nagkatuluyan din sila. Mahal, ilang beses ko nang sasabihin sa'yo na hindi mo kailangang gumawa ng mga gawaing bahay rito ah. Seryosong sambit ni Larry habang pinapanood ang nobya niyang naglilinis. Ano ka ba naman, mahal? Ito na nga lang ang pampalipas ng oras ko eh. Isa pa, sinong gagawa ng mga ito? Hindi ko naman kayang pabayaan na lang na at iasa ito kay Manang Nelia. Kahit na mahal. Huwag ka na lang kumontra, okay? Pumunta ka na rin sa kumpanya mo at huwag mo na akong kinukulit dito. Napailing na lang ang binata dahil sa inasta ng kanyang nobya. Ilang araw na rin ata niya itong pinipigilan na gumawa ng mga gawaing bahay, ngunit hindi naman ito nakikinig sa kanya. Sa huli, hinayaan na lang din niya ito at hindi na muling kinulit. Nagkaroon na rin sila ng masinsinang pag-uusap ni Venus tungkol sa pagpapanggap na ginawa niya at ang dahilan niya. Katulad pa rin ng dati ang buhay ni Venus. Kahit naging magkasintahan na sila ni Larry, inaabala pa rin niya ang kanyang sarili sa mga gawaing bahay at pagtulong kay Manang Nelia. Pakiramdam niya ay mas masaya siya kapag ginagawa niya ang mga ito para lumipas ang mga oras. Venus! Venus! Malakas na sigaw ni Manang Nelia at humahango siyang lumabas sa kusina. Halika, kailangan nating magmadali. Po? Ano pong nangyari, Manang? Sister, kailangan siyang puntahan sa kumpanya niya. Bakit? Ano pong nangyari sa kanya? Wala nang oras para magpatiwanag, Iha. Kailangan na nating magpunta roon agad. Dahil sa matinding kuryosidad at kaba, ay naramdaman ni Venus ang pagmamadali at sumunod kay Manang Nelia. Mabuti na lang ay nariyan ang driver ni Larry na siyang magmamaneho ng kotse para sa kanila, papunta sa kumpanya ng binata. Malayo pa lamang sina Venus ay natanaw na niya ang maraming tao na nagkukumpulan sa labas ng gusali. Mas lalong tumindi ang kaba na nararamdaman niya, lalo na nang makababa sila sa kotse at mabagal na maglakad palapit dito. Manang, ano po bang nangyari? Nangangambang tanong ni Venus. Tingnan mo na lang, Iha. Larry? Napatakip sa bibig ang dalaga nang makita niya ang binata na nakatindig sa gitna ng maraming tao. May hawak itong isang bungkos ng pulang rosas at malawak ang ngiti sa mga labi nito. Dumating ka. Ang akala ko mahirapan pa si Manang Nelia na isama ka eh. Tuluyan ang bumagsak ang mga luha ng dalaga. Paano na bang hindi ako sasama? Ay nag-aalala nga ako. Di ko alam kung anong sinabi sa'yo ni Manang. Pero nakikita ko nga nag-aalala ka. Kasalanan mo to eh. Anong pakulo na naman ba to? Ang tawag dito, sorpresa, mahal. Alam ko yon, pero ibang klase naman kasi tong sorpresa mong to. Halos atakihin ako sa puso eh. Huwag mo na, mahal. Papunta pa lang tayo sa exciting part. Nangunot ang noon ng dalaga, ngunit tinanggap naman niya ang bungkus ng bulaklak nang iabot ito sa kanya ng kanyang nobyo.
Maya-maya lang ay bigla na lang lumuhod si Larry sa kanyang harapan, dahilan para mas lalong tumulo ang kanyang mga luha. Napatitig siya sa isang maliit na kahon na hawak nito. Bago ka magreklamo at sabihing masyado pang maaga, pakinggan mo muna ang sasabihin ko ha. Natatawang saad ni Larry. Ilang linggo o buwan pa lang mula nang sagutin mo ko. Pero hindi yun basihan para sa desisyon kong to. Matagal na tayong magkakilala at nakatira sa isang bahay. Kaya naman alam kong wala akong pagsisisihan sa gagawin kong to. Kilala na kita at alam kong isa ka mabuting babae. Isa ata yun sa mga dahilan kung bakit mas lalo kitang minamahal. Ano bang ginagawa mo? Tumayo ka dyan. Teka lang, di pa ako tapos eh. Napakamot sa batok si Larry at ilang beses pang napaubo. Sa mga panahong magkasama tayo, mas lalo ko nahulog sa'yo. At aaminin ko, di ko kayo mabuhay na wala ka. Ikaw, ang ilaw ko sa madilim kong mundo. Ang kulay sa walang buhay kong paligid. At ang dahilan ng araw-araw kong pagbangon para lumaban. Ikaw ang babaeng gusto ko makasama habang buhay, Venus. Will you marry me? Napahagulhol ng dalaga dahil sa emosyong hindi niya makontrol. Marahan siyang tumango habang pinapahid ang mga luha sa kanyang pisngi. Yes, I will marry you, Larry. Tumayo ang lalaki at mahigpit na niyakap ang kanyang nobya. Nagsigawan naman ang mga taong nakapalibot sa kanila. Sunod-sunod pa nilang hinagis ang mga hawak nilang flower petals kasabay ng pagsuot ni Larry ng singsing sa daliri ni Venus. Sa ikalawang pagkakataon ay niyakap niya ng mahigpit ang kanyang nobya at mas lalo naman itong naiyak habang nasa bisig niya. Mahal na mahal kita, Venus. Thank you. Thank you for choosing and loving me. Mahal na mahal din kita, Larry. Akong dapat magpasalamat sa iyo dahil tinanggap mo ko ng buong buo. Saglit na nagkatitigan ng magkasintahan bago naglapat ang kanilang mga labi. Hindi maipaliwanag na saya ang nararamdaman nilang dalawa dahil kahit sila ay hindi naman inakalang hahantong sa ganito ang lahat. Makalipas lamang ang ilang buwang paghahanda ay natuloy din ang kasal ni Venus at Larry. Mas lalong naging masaya ang dalawa sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Wala na silang ibang mahihiling pa dahil napuno ng pagmamahal ang bawat araw na lumilipas. Nagpapasalamat sila sa mga nangyari sa nakaraan dahil naging tulay yun para makarating sila sa kung nasan man sila ngayon. Ang pagmamahalan ni Venus at Larry ay isang patunay na kung ano man ang kinahaharap natin ngayon ay may dahilan ng mga yun. Maaring isa itong leksyon o kaya naman ay isa itong hakbang patungo sa mas maayos at mas masayang hinaharap. Katulad ng pagkakatagpo nilang dalawa, may mga bagay silang pinagdadaanan at mga problemang nalampasan na siyang nagdala sa kanila kung nasaan sila ngayon. Naging matibay ang kanilang ugnayan at naniwala sa pag-ibig, kung kaya't silang dalawa pa rin ang nagkatuluyan hanggang sa huli. Dear listeners, dito na po nagwawakas ang isa na namang napakagandang kwento ng pagmamahalan ni Venus at ni Larry. Quick shoutout na rin sa ilan sa ating mga masusugid na taga-subaybay. Quick shoutout sa ating mga avid listeners, Gloria Escobar, Feli Duhali, Judith Roma, Sunshine Sotalbo, Edin Carillo, Richel Sonyo, Feby Sandab, Melanie Wego, Mary Toring, Agnes Embalsado, Tanya Lozada Sabelita, Angelina Bituin, Irish Moya, Jerlyn Rolona, Gloria Solieza, Jella Anino, Sera Ann, Alfonsa Atienza, Sherlyn Cuevas, Vincent Ann Jacinto, Shirley Rico, Virginia Pascua, Maria Vilma Maalio, Kame Caza, May Mendoza, Marilu Lora, Melvin Woodson, Isabel Galang, Robert Ansing Jr., Rahima Gemlana, Juanita Dizon, Regine Aguilar, Miguela Dizon, JV Amparado, Mary Lelani Lagawan, Annalisa Buslon, Linley of Macau, Rovelina Capua, Nora Cabalse, Imelda Forteza, Nelsa Garcia, Feby Villarente,
Ruchi Joy Rendon, Lou Laura, Pasita Eliazar, Sally Capin, Hortensia Danao, Rosana Padayugdog, Feby Magalion, Izzy Nakamura, Rose Milanan, Mary Jane Fermin, Soraya Abangayan, Levlin Caseria, JV Amparado, Evangeline Jamse, Roslyn Guzon, Dinalyn Delfinado at Roda Sikat. Muli po, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa mga kwento ng Dear Celine at naway makasama ko pa kayo sa mas marami pang kwento.